Magandang araw sa inyo mga kapugi. Gumawa pala tayo dito ng maliit na basket gamit ang nito na nakuha namin nakarang araw at nagluto dito ng ginataang langka na may hipon. Ang aking asawa, sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Nauna nang umakyat dito sa itaas ng bundok ang aking mga biyanan para magtanggal ng mga damo dito sa aming pinagtataniman dahil lagi na dito umuulan kaya maganda na dito magbungkal ng lupa at magtanim ng mga gulay dito sa kapaligiran. Nahuli pa akong umakyat dito ng bundok dahil nagdala pa ako ng tubig at lulutuin para sa aming pananghalian habang itong aking asawa ay nagwawalis dito sa palibot ng lamisa sa labas ng aming kubo at kinuha ko na dito yung nito na nilagay ko dito nung nakaraang araw pa. Marami kasing nagre-request na gumawa daw ako ng basket gamit ang nito at first time kong gumamit nito mga kapugi at medyo naguguluhan pa ako dito kung paano magsimula. Patuloy lang din sa paglilinis dito ang aking asawa at ang aking mga biyanan at ako naman ay palipat-lipat dito ng pwesto dahil ang utak ko dito ay nalilito. Pag hindi mo pa talaga kabisado ang mga ginagawa mo, tiyak ay mahirapan ka talaga sa una mga kapugi. Pero sa totoo lang gustong gusto ko yung mga ganito, yung nasa-challenge ka sa mga ginagawa mo at hindi ako natatakot na magkamali dito dahil sa pagkakamali natin ay doon tayo matuto. Pati natin na pala dito ng aking asawa itong langka at yung isang parte ay kanya nang itinabi dahil malaki ito at baka hindi kumasya ito sa kawali kaya kanya na itong binawasan at binalatan at yung isang parte ay hindi naman yun masasayang dahil dadalhin pa namin yun pagbaba ng bundok at ang asawa ko muna nag-aasikaso dito ng aming pananghalian. Yung langka na gugulayan niya dito ay nakuha pa namin ito nung nakarang araw kasabay sa pagkuha namin dito ng nito at mayabong na rin yung tinanim namin ditong tanglad. Kumuha dito yung aking asawa para ilagay doon sa lulutuin niyang langka. Kapag nandito ka talaga sa itaas ng bundok ay hindi ka talaga mawawala ng makakain basta masipag ka lang sa paghahanap dito sa paligid. Bawang sibuyas at chili green kanyang inilagay dito sa lulutuin niyang langka at sinahugan niya rin ito ng maraming hipon. Nabili namin ito sa palengke kaninang umaga. Naglagay na din ng asin para sa templada habang ako ay busy pa rin sa maliit na basket na aking ginagawa at dito na nilagyan ng unang pigang gata. Piniga lang ito ng maigi para maraming sabaw ang makukuha. Pagkatapos ay naisa lang kaagad ito para mapakuluan na at habang gumagawa ako dito ng maliit na basket, busy naman itong biyanan kong babae sa pagtanggal ng mga damo dito sa aking likuran at medyo naguguluhan pa ako dito sa aking ginawang basket na maliit dahil sa pagdugtong ko dito ng mga nito para mali yung nito na kinabit. Pero kahit ganun pa man, akin na lang itong pinagpatuloy dahil unang gawa ko pa lang naman ito gamit ang nito kaya ayos lang kahit hindi pa ito pulido. Kahit na mataas na ang araw dito ay patuloy pa rin ang aking mga biyanan sa pag-aalis ng mga damo at dito ay malapit na ako matapos sa paggawa ko ng basket. Aalisin ko na lang yung mga dulong nakausli dito sa gunting kong ginagamit sa ilang oras kong paggawa dito at sa wakas ay natapos na rin itong basket. Hindi man ito pulido at walang masyadong disenyo, huwag po kayong mag-alala mga kapugi dahil i-improve pa natin ito sa paggawa ko ng nito. At naglagay na pala dito ang aking asawa ng unang pigang gata sa kanya nilulutong langka. Tinimplahan din ito ng seasoning para sa timplada at pinakuluan na lang ito hanggang sa ito'y maluto tapos ay inalis kagad ito sa pagkakasalang dahil magpiprito pa siya dito ng isda at biglang may bit-bit dito si binan kong babae. May dala pala siya ditong laman ng kamuting kahoy. May natumba daw kasi doon na isang puno nito at kanya naman itong pinuntahan. Akala pa niya ay wala pa itong laman. Sobrang tuwa niya dahil malalaki na pala itong mga laman. Pagkatapos ay nagprito na ng isda itong aking asawa para may partner yung kanyang nilutong gulay na langka. Nagpahinga na sila dito at inantay na lang itong maluto dahil sa mataas ng araw at malinsangan na itong kapaligiran at natapos na siya dito magprito ng isda at kami manananghalian na ginataang langka na may hipon at may pritong isda. Simpleng ulam sa tanghaling tapat mga kapugi. So paano, kain po tayo. May sakit talaga sa ginhawa kaya yun mga idea. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Shoutout nga pala kay Ingram Reyes, kay Bino Pahe, kay Globe Nabor Maroliano, kay Tit Passion watching from Jordan, kay Ben Palangka watching from Magallanes Sorsogon, kay James Mark Ardales, kay Jens Banana Vlog, kay Jose Arlo Alde watching from Pulumulok South Cotabato, kay Gary Cabo Malapitan at sa kanyang asawa at anak nasa Sitio Tabuyog Iloilo, kay Jig Sarolio Macariola watching from General Trias Cavite, kay J. Canet Lumibaw watching from Piot Sorsogon, kay GC Pinaranda Briones, kay Noriel Nora at sa Lora family na taga Antipolo City, kay Fred C. Bayona watching from Talisay City, Cebu, kay Elma Ambrosio watching from California, kay Riz Ira Lim at sa Mares na Vasquez at Capistrano family, kay Marvin A. Lumabaw watching from Bicol, Pasacao, Kamsur, kay Aris D. Ponce, sa uncle ko dyan sa Mindanao na si Rod Frosa, kay Derla Joseph Salcido watching from Pili, Kamsur. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.